Sa oras pong ito, ay nais po natin mapaalalahanan ang bawat isa. Because we always come to church with an expectant heart. Kaya po tayo nag-church para sumamba o magsimba sa term ng iba. Is because alam natin na paglabas natin, we are encouraged. Amen po? Pero sa oras na ito, kailangan din nating mapaalalahanan. And even if we will be rebuked this morning, tanggapin po natin na ito po ay isa pong blessing. Amen po ba? Amen. The title was The Time, Place, and Proximity of Sin. And as you can see in the picture, darkness na mayroon pong mansanas. At alam po natin na ang mansanas, pagdating po sa Biblia, signifies sin. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, pag-ibig mo, O Diyos, ang kalakasan ko. Hindi po absuelto ang isang Kristiyano o ang isang born again sa temptation ng sin. Amen po ba? Wala. Kahit sabihin mong pastor pa yan, every members of clergy, lahat po tayo, we are tempted to sin. Po pwedeng hindi ka man magkasala sa pisikal, pastora, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Po pwedeng hindi pisikal, pero sa isip mo, po pwedeng nagkakasala ka. Dahil ang tao po, pag inisip mo, may dalawang buhay. Ang buhay na physical, which is this, what we do, what people see, what you see, through your actions. Pero meron din siyang hidden life, which is your mind. Amen po ba? At ang buhay na iyan, Diyos lang ang nakakaalam. Yung physical life mo, nakikita ng iba. Alam ng iba kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Alam ng iba kapag may ginagawa kang mali. Pero, po pwedeng perfecto ka, pagtingin ng iba sa'yo on the physical way, pero ang Diyos ang nakakaalam kung nagkakasala ka sa isip. Amen po ba? Yung bang kahit na nakaganyan ka, nakangiti ka, oh, I love you with the love of the Lord, sis. How are you? Pero sa isip mo, ano ko na, ito na naman siya. Dito na naman siya, chismosa na ito. Amen po ba? O di kaya, sige, ang ganda nga. Kakainisay na naman siya. Nagpapabida-bida na naman. Yun yung naiisip mo sa isip mo. Pero kapatid, there is one being that knows everything about you and about me, physical man o nasa loob. At iyon ay ang Diyos. Amen po ba? Sabi po sa James 1, verse 13 to 15, pagdating po sa time and place, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away. Tandaan niyo po dragged away by their own evil desire and enticed. So magsisimula po ang pagkakasala ng tao kapag mayroong kahit kapiranggot o kapirasong desire na mali. Amen po ba? And it says here, they are dragged away. Pag sinabi pong drag away, meron pong point-to-point location. Ibig sabihin, ito yung point A. Nandito ka talaga. May kapayapaan ka, okay naman yung buong araw mo ngayon, pero biglang may nag-trigger sa iyo. Nakapag-isip, nakapag-desisyon, hindi ko gusto yan. Magde-decide akong magalit. Amen po ba? Kasi na-trigger yon because of a desire, because of pride. Teka,
Inaabuso ako. Kailangan kong ano. Hindi, na-offend ako eh. So, nagde-decide ka, natitrigger ka to get angry. So, from point A, pumunta ka sa point B. You were dragged by that feeling, by that emotion. At nag-decide ka na anuman yung naramdaman mo, naging instinct mo kahit maliit lang, yung word nga lang eh. Halimbawa, mamura ka lang. Amen po ba? Yung isang word lang magti-trigger na sa'yo that you're gonna lose your peace, your place of peace, tapos biglang pupunta ka na dun sa place ng anger. Amen po ba? It says there, then, verse 15, then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Amen. The word then after, pagkatapos, ito ay manganganak. Tas pagkatapos na uli, pag buong-buo na ito, ibig sabihin full term na. So meaning to say, may time. May oras. Nahinog siya. Kung baga, may temptation kang naramdaman, payapa ako, mabuti akong asawa, good worker ako sa church, good worker ako sa trabaho. May bagong katrabaho. Pare, ang ganda nun ano? Ang ganda. Single mom yata yan eh. Sample lang po Payapa ka, na-drag ka nung suhestyon nung iyong katrabaho. Napasabi ka bigla, nga no, ang ganda nga niya. With you declaring, agreeing to it, dahil tipo mo rin yung ganong itsura, that will now trigger you to drag yourself from one point to another. Hanggang sa isa ka na rin sa nagde-desire kasi maganda siya. Amen po ba? Tapos bigla sabi, then after, pag humaba na yung panahon, lagi nyo nang binabati, ikaw ang nakakaalam sa puso mo na yung pagbati mo ay talagang pagbati lang because you're a friendly katrabaho, pero ikaw rin ang nakakaalam na kapag may bati ka, yung good morning mo may kulot sa dulo, ikaw ang nakakaalam nun sa puso mo that there is an alteration of emotion within you. Amen. Amen po. May alteration ng emosyon sa loob. Tapos sabi, then after, yung desire na yun, nagko-conceive na. Tapos biglang nag-give birth na to sin. So eto na, may GC kayo sa trabaho nyo. Hindi ko alam ba't ito example ko. May GC kayo sa trabaho ninyo. Biglang, friend kami, mag-PPM ako. And when it is full grown, nag-chat-chat na pala kayo, sasabihin mo, nakauwi ka na? Ingat ka lagwe. Kumain ka na? Nag-start tayo lahat doon, wag tayo maglokohan. 'Di ba? Ingat ka lagi. Bakit kaya siya na gano'n? And then sabi dyan, it gives birth to death. So meaning to say, nagkaroon po ng pag-move ng place at nagkaroon din po ng oras ng time na nagsimula na ininstilan ka ng kaaway, ng temptation, papunta na doon. Amen. Naku, tahimik sila. Nakakatakot ba example ko po? Sabi po, proximity. James 4 verse 7. Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Time, place, proximity. Pag sinabi pong proximity, the closeness or the nearness ng kasalanan sa iyo. Sinasabi pong resist and he will flee. Yung word, inuutusan ka na. Resist mo, tanggihan mo. Because alam ng Diyos na malapit na, katabi mo na yung sin eh. Kaya inuutusan ka na, i-resist mo.
Tapos ang sabi, he will flee. Lulubayan ka kapag tinanggihan mo. So meaning to say, yung proximity ng kasalanan, hindi na po siya malayo. Malapit na. Amen. Ibig sabihin, yung moment na nagde-desire ka na, palapit na ng palapit yung loob niya sa iyo at loob mo sa kanya kasi lagi na kayong magkausap. On a different story, po pwedeng nagbagong buhay na ako, pare. Hindi na ako gumagawa niyan, hindi na ako nagchuchongke, pare. Hindi na ako nag-ano ng ganyan, pare. Pero for time being, dahil kasama mo siya lagi, may time. Nagkasama kami nung nakaraan eh. Dahil magkasama kayo, you are in one place. Amen po ba? At dahil magkausap kayo, definitely magkalapit kayo. Tapos hanggang sa, di ba ganun yun, yung mga dad sabi nila yung mga naninigarilyo, pag nakaamoy din ng naninigarilyo, matetempt ka rin manigarilyo. Kasi parang hanapin mo rin, wag na tayo, sige, mas simple tayo. Pagka nakaamoy ka ng kape, yung mga addict sa kape, para, sige, magtitimpla na rin ako kahit ang init-init na. Amen po ba? Because that's how desire will build you up. Amen po ba? So meaning to say, time, place, at proximity. Yun lamang po ang kailangan ng demonyo para i-confirm niyang, I gotcha! May oras siya. Kasi malapit siya sa ganito. Yung trabaho niya, katabi lang ng bar. Uy. Dahil malapit lang ang lugar, intimate yan. Tapos dahil close na sila, gagamitin ko tong friend na to o bagong katrabaho na to para akayin din ito dito. Kaya yung iba sinasabi nila, pare hindi ka ganyan, nag-call center ka lang, nagbago ka na. Totoo po yun kasi isa rin ako doon dati, akong BPO yung background ko eh. Kasi unti-unti, you don't know how the devil is using you for someone or how the devil is also using someone for you. Pero baliktad din yan pagdating sa vineyard ng Panginoon. Dahil kaibigan mo na ang mga Kristiyano at mga totoong anak ng Diyos, imbis na impluwensyahan mo sila, ikaw yung i-impluwensyahan, tala, pare alam ko kailangan mo si Lord eh. Ito yung kailangan mo. Pero ang masaklap doon, kung ikaw yung Kristiyano, ikaw yung nahatak pabalik. Amen po ba? Amen po ba? Sa story po ng Genesis 13, verse 8 to 13, ito po yung kwentong si Abraham at si Lot ay kailangan maghiwalay ng lugar. Dahil po nag-aaway ang kanilang mga slave, ang kanilang mga herdsmen, ang kanilang mga katulong patungkol sa tubig, sa balon, dahil nauubos po. Ito po ang sabi doon, Abram said to Lot, there should be no arguing between you and me or between your herdsmen and mine, because we are brothers. Kamag-anak niya po ito, talagang blood by blood, flesh by flesh. We should separate. We should separate. The whole land is there in front of you. If you go to the left, I will go to the right. If you go to the right, I will go to the left. Kung kanan sa'yo, sige, sa kaliwa ko pupunta, ikaw na mamili. Tapos po, tumingin si Lot, look all around and saw the whole Jordan Valley, that there was so much water there. Parang mas okay to kasi parang abundant siya. Dahil pinapipili naman ako nitong uncle ko, di sige, doon na lang kaya, ito kaya pipiliin ko. It was like the Lord's garden, like the land of Egypt in the direction of Zoar. Verse 11, it says here, so Lot chose to move east and live in the Jordan Valley. In this way, dahil pinili niya yung east, Abram, pinili niya yung kabila, yung west.
So Abram and Lot were separated. Abram lived in the land of Canaan, but Lot lived among the cities in the Jordan Valley kung saan malapit sa Sodom. At alam na po natin yung famous kwento sa Sodom at Gomorrah. At alam din po natin ang tungkol kay Lot at Lot's wife. Amen po ba? Now, the people of Sodom were very evil and were always sinning against the Lord. Pag tinignan po natin, sa kwentong ito, ang pangako ng Diyos ay na kay Abraham. Amen po ba? Ang favored person ni Lord ay si Abraham, hindi si Lot. But because of struggle, of complications, because of their properties, yung kanilang hayop nung kabila, nag-aaway ngayon yung mga katulong pagdating sa tubig, nag-decide silang mag-separate. But look here, kung tutuusin, kung matalino ka at ikaw sana si Lot, at naisip mong, teka, ang favor ng Panginoon ay nandito sa kamag-anak ko. Amen po ba? Bakit ka aalis? Nakakarinig siya sa Diyos. Mensahero siya ng Panginoon. May pangako ang Diyos sa kanya. Kaya kung siya ay halos ama na po ni Lot, dapat nagpakumbaba. Amen? Nagpakumbaba. Ay, pasensya ka na po. Tatay, sabihin na nating tatay ang tawag, kunwari, dahil spiritual father mo, o spiritual leader mo ito, pasensya na po, aayusin ko po't pagsasabihan ang aking mga tauhan. But then again, he still decided, sige, mag-separate tayo. Amen? Pero tignan niyo po, yung attitude ni Abraham, pagdating sa, sige, pumili ka, kung kanan gusto mo, kaliwa ako, kung kaliwa ka, kanan ako. He doesn't care kung anong piliin ni Lot. Why? Because he knows that wherever he is, the promise of the Lord, the blessings of the Lord, the presence of the Lord is always going to be with him. Amen po ba? Sealed yun sa kanya. Alam ko yun. Sige, ikaw. Anong desisyon mo? Pero kung may isip lang sana, no, and with a humble heart, and with non-pride person, dapat maisip mo na kung nasaan ang leader mo, kung nasaan ang spiritual parent mo, dapat nandoon ka sa ilalim ng kandungan na yan. Amen po ba? Kasi you know that you will be blessed. Hindi ka aalis. Hindi ka mag-go against. Kasi you know, the hand of God is upon this father, and I will be blessed submitting to him. Amen po ba? Sinegway lang po yun ng Holy Spirit. Balikan po natin. Sabi dyan, verse 10, Lot looked all around and saw. Tumingin muna nung nakita na mayroong maganda. May maganda dito. Oo nga. So, ibig sabihin, nagkaroon na po ng desire para angkinin kung ano ang mas kayaman-yaman sa paningin. Wow, ang ganda nun. Nag-desire para angkinin kung ano ang kayaman-yaman sa paningin niya. Pero hindi niya po tinignan the way Abraham was looking at it. Amen po ba? Physical lang ang tinignan niya. O sige, mukhang mas okay to, mukhang mas abundant to. Sige, dito ako. Amen. Nagkaroon siya ng ganong decision because he has the desire, because he has the pride. Balikan po natin yung verse kanina. Kahit gamunggo lang yung desire, you will be enticed. So nung sinabi dyan, kaya naka-yellow, we should separate. Nung sinabi yon at nagdesisyon ka, sabi kasi, so Lot, choose. Sa verse 11, may availability ng tanong at mayroong desisyon. Doon nagsimula yung paglipat mo ng lugar. From the place of protected, because the Lord's presence is with
your father, your uncle, your spiritual leader, amen po ba, which is Abraham, nag-decide siya na sige, lilipat ako. So merong paglipat ng lugar. At dahil may paglipat ng lugar, at ang lugar na yon, sabi po doon, people of Sodom were very evil. Ano i-expect mo? Of course, may proximity na dahil mas malapit ka na sa lugar ng kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? So meaning to say, balikan po ulit natin we should separate. So Lot chose to. Nagkaroon ng displacement ng lugar at nagkaroon din po ng displacement ng oras. Sige, aalis na kami. At pagkatapos noon, meron ding proximity kung saan alam na natin yung totoong nangyari, na sila ay namuhay ng katulad sa mga tao sa Sodom at Gomorrah. Amen po ba? Nabibless po ba tayo? Amen po? Amen. Kasi tahimik po Takot pag sobrang tahimik din. Next story. The story of Adam and Eve, Genesis 2 verse 15 to 17. The Lord God put the man in the Garden of Eden to care for it and work it. The Lord commanded him, "You may eat the fruit from any tree in the garden, but you must not eat from the fruit of this tree that gives knowledge of good and evil. If you ever eat from that fruit, you will die." Next po. Now the snake was the most clever of all the wild animals the Lord God has made. One day, the snake said to the woman, pansinin niyo po, naka-red yung quote ko Did God really say that you must not eat fruit from any tree in the garden? Tas sumagot si woman, pwede naman, pero sinabi lang sa amin, wag daw dito. Diyan sa gitna na yan. Kasi, kawakan lang namin yan, kainin namin yan, kami mamamatay. Sumagot ulit yung snake, hindi ka naman mamamatay. Alam kasi ng Diyos na kapag kumain ka dyan, ikaw ay magkakaroon na ng learning ng good and evil at magiging Diyos ka. Amen po ba? Balikan ko po ulit yung isa kanina Una po, pag tinignan po natin, sabi dito sa verse 15 ng Genesis 2, the Lord God put Adam in the Garden of Eve. Ang Diyos na ang nag-provide ng isang magandang lugar, holy place, safe place, nilagay niya si Adan doon. Sa Diyos nang galing. Sa Diyos po nang galing Sa Diyos nang galing. Pinrovide niya ang magandang lugar na yan. At nilagay niya si Adan. Nagbigay po ng instruction. Meaning to say, even at the safest place in your life, the devil can still tempt you to sin. Even if you are in the safest place of church, the devil can attack you to sin. Even if, safe naman ako sa loob ng bahay ko, lahat kami Kristiyano. O kaya sa opisina, safe naman kami kasi lahat kami Kristiyano. Even if safe na literal ang lugar na iyan physically para sa iyo dahil lahat kayo ay Christian, o physically safe yan kasi wala namang ibang tao. Pero tignan niyo po, nagkasala pa rin si Adan at si Eva kasi sumulpot. Sino? Si Satan. Now the snake was the most clever of all the wild animals. Naka-highlight yung the Lord God made. Si snake, ginawa rin ni Lord. Pero paano nagamit ng kaaway against Adan at Eva? Parang kagaya ng katabi mo, gawa rin yan ni Lord kaya mo siya pamilya, pero gagamitin niyang misis mo o mister mo para mag-away kayo mamaya. Para mawala ka na ng kapayapaan. At tahimik.
Amen po ba? Meaning to say, yung children mo, God-given blessing yan. Amen po ba? Amen po ba? For you, they are safe because they're family members. Church people, brother, sister. For you, they are safe because it's okay. We are all born again Christian. Amen. The Lord made them to be your brothers and sisters. The Lord made the church your safe sanctuary. Pero, pupwede na ma-instilan ka, matrigger ka, ng kahit isang maling salita lang, you'll get offended and it will destroy your peace. And then you will go to that dark place of sinning against someone, murdering them with your thoughts, with your words. Ganito sinabi sa akin ni brother, ganito sinabi sa akin ni sister, tapos ganito, tapos na ganun sila, tapos binubuli nila ako. Amen po ba? Not just in school, not just in workplace, but it can be inside the house and inside the church. Amen. Bakit ko po hinighlight yung ang haba nung dilaw? Ang haba po nung dilaw, ano? Yung naka-red na quote to quote. Alam niyo po kung bakit? Kasi simula nung nagsalitang, did God really say you must not eat from the tree of this garden? Hanggang dun sa dulo na, God knows that if you eat the fruit of the garden of this tree, simula po sa umpisa hanggang sa dulo, yun yung time frame na naki-entertain ka kasi kinakausap mo, yung kinakausap ka, ini-entice ka, magalit ka sa kanya. Kasi alam mo sa kanya nang galing yung ganitong ano ganitong ano. Tapos ikaw naman, oo nga, hindi, nire-review ko. Pero hindi, kahit tika muna, kaya pala siguro ganun din si ano? Baka sinabihan niya din. Amen po ba? Kasi yun yung simula ng time frame na inintroduce sa iyo, something negative about you, then nag-decide ka to actually, okay, I'm gonna decide to listen to it, and then nag-decide ka, what's gonna be my response? Instead of just shutting it down, kasi sabi nga, resist. Shh! Sis, okay na, wag mo na ako kanton, okay lang. Shh, I rebuke in Jesus' name. And the devil will flee from you. Ay, ayaw niya ako pakinggan, wag na nga lang, sa iba na akong makipag-usap. Amen po. Amen po. Amen po. Amen po ba? Sabi ko nga may brother tayong kausap, may brother po kausap nung midweek service. Sabi niya, Pastora, bless na bless ako sa message. Sa Sunday, masakit ka ako yung message. Pero okay, mag-alala, bago kayo nasaktan ako muna kasi ako yung unang nakarinig. Amen po ba? Are we still sensitive to the time, the place, and the proximity that the devil will use for you to sin, not on the physical, but on your heart and on your mind. Kasi mas mahalaga sa kanya kung ang espiritu mo wala na sa Panginoon. Kahit naman nagsisimba ka, nandiyan dyan, nagpataas ka ng kamay, pero yung espiritu mo pala, broken na. Mas nanalo siya doon. Kasi para sa kanya, plastic na lang yan. Nagsisimba, pero yung espiritu wala na sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? The woman saw that the tree was beautiful, that its fruit was good to eat, and that it would make her wise. Look, ang tagal na po nilang nakatira doon sa Garden of Eden. Sabihin natin months o year na, sabihin na po natin pero bakit nung kinausap lang siya nung demonyo in a form of a snake, amen po, doon lang niya nakumbinsi ang kanyang sarili, the woman saw, oo nga, mukhang masarap nga yata yan. Lahat naman ng puno pwede, ano bang hanggang sa na-convince ka na. Alam nyo kung bakit? Nag-start pa rin doon, the woman saw that the tree was beautiful kasi may desire na inilagay yung snake sa kanya nung in-entertain niyang kausapin.
nagkaroon na ng desire para matikman yung prutas na yon. Amen po ba? So she took some of its fruit and ate it. She also gave some of the fruit to her husband who was with her, and he ate it. Then it was as if their eyes were open. They realized they were naked. So they sew fig leaves together and made something to cover themselves. Yun bang kapag natrap ka na ng kaaway at nakagawa ka na ng kasalanan na pisikal, nagkasala ka na sa mister mo, sa misis mo, o nagkasala ka na sa isip mo, nag-give in ka dun sa temptation, o nag-decide ka na rin na mag-react ng mali dahil na-trigger kang magalit dahil ginamit ng kaaway yon. Pagdating sa dulo, ikaw na yung gagawa ng paraan. Sabi dyan, they sew. Nagtahi sila ng dahon para takpan ang kanilang naked na katawan. So, meaning to say, kagaya rin natin, pag nagkasala na tayo at andyan na yung consequences ng sin, minsan tayo pa rin yung gumagawa ng paraan para i-remedyo yung kasalanan natin. Instead of kneeling down, repenting, makipag-usap sa Diyos, Lord, patawad, nagkamali ako, na-tempt kasi ako. Naging konbinyente yung oras, panahon, lugar, at yung pagiging malapit ko doon sa nagtempt sa akin para makagawa ng kasalanan. Pero ikaw pa rin yung gagawa ng remedyo. Magre-remedyo ka, which is hindi pa rin magiging sapat. Not unless si Lord yung lalapitan mo para itama yung sin na nagawa mo. Amen po ba? Hindi ako lalayo sa example. Halimbawa na lang po, nagkasala ang asawa mo sa iyo. Kahit anong gawin yan sa iyo, hindi naman ganun ka. Bilang mo lang ng bulaklak yan. Oo na ba? Okay, sige. I forgive you na. Hindi. Mag-sorry ka lang. I love you na. Yakapin mo. Hindi. Baka hanggang next week yan. Pero kung nagbago ka, nagrepent ka sa Diyos, nakita ng asawa mo na nagbago nga, no. Tapos sumali na ng Ironman. Sumali ng wow. Kasi ang Diyos ang makakapagpabago sa tao. Amen po ba? Pag-ibig ng Diyos ang kalakasan natin against our sin. Amen po. Malapit na po ako kayo mag-alala. All the devil need is the time, the availability of place, the right proximity. Yung time, wala nang ibang adjective. Time lang. Basta may oras ka para sa akin na pakinggan ako, may oras ka para tignan kung ano yung pinapakita ko sa'yo para ma-entice ka. O di kaya, may oras ka para maramdaman yung gusto kong maramdaman mo kasi binubulungan kita. Basta may oras ka, pwede kitang itempt. Basta available yung lugar, kahit nasaan naman eh. Sabi ko nga po, diba? Nasa church, nasa jeep ka, biglang may pinaalala sa'yo, bigla ka na umiyak, bigla feeling mo nasa MTV ka, umiiyak ka habang may music sa headset sa tenga mo. Amen po ba? And right proximity. Kasi pag malapit yan, madali. Parang kagaya po ng cellphone. Okay ako. Okay. Tapos, biglang yung cellphone mo, tumutunog. Tapos, pag binasa mo na yung cellphone mong ganyan, dahil malapit nga sa'yo yung cellphone mo eh, binasa mo, nagkaroon ka ng time, at nandyan ang place para basahin na yan. Temptation arises whatever it is that you are reading or you are listening to. Kapag ang word ng Panginoon, this is from the Holy Spirit right now, pag ang word, and I thank you, Lord. Pag ang word ng Lord, may oras ka sa bahay mo na nandoon ka lang for quiet time, and I pray that you will have kahit po isang kanto lang ng bahay ng kwarto nyo. Kasi ako po, meron ako talagang devotion area. Doon ako lumuluhod, doon ako umiiyak. Pag umaga, binubuksan ko yung bintana, doon ako nagti-thank you. Bago ko pumunta dito, doon po ako lumuluhod. Di ako umaalis nang di ko ginagawa yon. Nandoon yung place mo sa loob ng bahay mo kung saan ka nagpe-pray. May oras ka para gawin yon. Tapos pag malapit sa'yo, ang word ng Panginoon, it is your protection. Kasi every time, whether nasa bahay ka o lumabas ka ng bahay, time
place, and proximity of the devil is available to you. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na po ako lalayo ng another example pa. Where my ladies at? Ladies, naalala nyo nung araw nung kabataan, nung nasa school ka, may crush sa'yo. Hindi mo type, hindi ka nagwagapuhan. Di mo type. Pero dahil lagi kang kinukulit, lagi nagpapatawa sa'yo, lagi nagpapakit sa'yo, lagi mong kasama, biglang nahulog din yung loob mo, tas kayo na, baka asawa mo na nga ngayon eh. Amen? Meaning to say, wala pong kinalaman yung attraction mo kung ayaw mo o gusto mo kahit sa paningin mo maganda ba o pangit. Basta available na ma-entice ka, pwede kang ma-fall. Amen po? Amen? Kasi mayroong ganun eh, na bakit di nahulog yung loob ko kasi lagi kaming magkasama. Tapos, syempre pag magkasama, isang lugar lang kayo. Pag magkasama kayo, magkalapit kayo. Time, place, and proximity. Yun lang po ang kailangan ng kaaway para i-steal and i-kill and i-destroy ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen po ba? And last, the only safest time, the only protected place, the only good proximity, ang pinaka-safe na oras, ang pinaka-protektadong lugar lang, at ang pinaka-magandang pagkakalapit, wala pa rito, kundi sa totoong presensya ng Diyos. Because if you and I are already in the presence of the Lord in heaven, then there is no really need to cry, to worry. There's no pain, there's no suffering. Because the Lord said, in this world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world for you. Amen po ba? Na-bless po ba tayo? Kapatid, walang totoong safe na oras, walang totoong protektadong lugar, walang totoong mabuting pagkakalapit kahit kanino, kahit nga anak mo yan eh. Ang totoong pinaka-safe at pinaka-protektado at pinaka-dapat malapit ka ay sa Diyos. At yun yung hangarin natin. Dahil tayo ay nandito pa sa mundong ibabaw, goal ng ating heart to be with you, Lord, one day. At para maging endpoint ng buhay natin yun, remain in Christ. Kasi sabi, maghihirap man tayo sa challenges at sa struggle dahil magkakasala ka pa rin mamaya. Even paglabas mo nga lang eh. Even pag uwi mo. O baka habang nakaupo ka dyan, hindi mo ko gusto, nililibak mo ko sa iyong isip. Because I am exposing the truth when it comes to sin at hindi mo yun gusto. Pare, I tell you, stand firm in the Lord. Dahil may goal ang bawat isa dapat. At ang goal na yon, manatiling nasa Panginoon hanggang sa huling hininga. Dahil ang totoo, pag-ibig lang ng Diyos, naalala nyo? Hindi kailangan gusto mo ang Diyos, hindi kailangan gusto ka niya. Dahil ang gusto, nag-fade. Pero yung pag-ibig is eternal. And because we're brethren in Christ, kahit hindi lahat kayo gusto ako, o hindi naman lahat kayo gusto ko, we are called to love one another because love covers a multitude of sins in Christ Jesus. Amen po ba?